Hello! Assalamualaikum. Matagal tayong nabakante. At ngayon, nag-isip tayo, ano pa ba pwedeng gawin? No, ngayon. So, dahil sa napakaraming mga ganap, napakaraming pangit na mga kwento, mga napakaraming hindi mabuting mga nangyayari, minabuti nating mag-come up ng isang podcast na magre-relate sa atin ng mga masayang buhay, ng mga magagandang mga pangyayari para naman always tayong inspired. No, yan po ang ating effort na makatulong na ma-inspire kayo doon po sa mga nahihirapan, doon po sa mga dumadaan sa mga iba't ibang challenges. Isa lang po masasabi ko sa inyo, mas malakas kayo kesa sa mga problema na yan, kesa sa mga challenges na yan. Kaya tutulungan po natin kayo makakita na mas mabuti mga kwento, pangyayari, no? Hanap po tayo ng mga experts, no, on different fields para doon po sa mga itatanong ninyo ay pwede natin silang ma-interview at makatulong po sila sa inyo. Yan man ay mapa-negosyo, mapa-politika, mapa-turismo at iba't iba pang klase. So ito po ang inyong lingkod by Sandra Sema, bumabalik para ikwento ang Bangsamoro Stories. Samahan niyo kami sa pinakabagong podcast na hatid sa inyo ni Inanang Bangsamoro by Sandra Sema. Ating pag-uusapan ang business, politics, tourism at maging ang history. Dito lang yan sa Narratives of the Bangsamoro Struggle. So, naisip ako, sino kaya ang una kong i-interviewin? Aba, ba't pa ako maghahanap? Nandito lang sa tabi ko yung isang tao na makita nating patuloy na nagsusumikap para makapag-serbisyo, no, sa atin. At gusto ko rin malaman yung kanyang story at ano yung mga nag-udyok sa kanya para sumali sa organization, halimbawa ng Moro National Liberation Front. At ano yung nagbibigay pa sa kanya ng inspirasyon para patuloy na magtrabaho, no, even at their age, at hindi sila nagre-relax dahil patuloy pa rin. This time, tayo po ay mapalad na napagbigyan ng ating panauhin ngayong umaga para po makapag-share sa atin ng kanilang mga naging karanasan. Ang ating pong panauhin ngayong umaga ay ipinanganak sa liblib na barangay ng Kakar. Nagtapos po siya ng kanyang elementarya sa Cerro Elementary School at parang ang alam ko, no, gumraduate po siya bilang valedictorian. At nagpatuloy po siya mag-aral sa National High School, Cotabato National High School, kung saan itong eskwelahan po na ito ay nag-produce din ng mga magagaling na mga leaders ng Bangsamoro. Nandiyan po yung si Great Salipada K. Pendaton, isa sa mga nire-respeto nating leader na kayang magsalita at manindigan sa national government. Andiyan din po yung pinagpipitagan natin, pinakamamahal ko pong bapa, no, Alayarham, si Bapa Simeon Datumanong. Siya po ay isa sa mga unang-unang nagbigay ng tiwala at ng mentor sa akin nung ako po ay nasa Kongreso. Diyan din po nagtapos yung isa sa pinakamagaling na manunulat ng Bangsamoro, isang magaling na congressman, Congressman Michael Mastura. Ang alam ko po, yung ating chairman ng Moro Islamic Liberation Front, si Alhaj Murad Ibrahim, ay dyan din po nagtapos. Even ito pong ating kasalukuyang governor, Tukaw Mastura, inukwento po ng mga auntie ko na dyan din po siya nagtapos. So, itong ating bisita ngayon, aalamin po natin sa kanya mga pangyayari sa likod ng pagkakabuo ng isang organisasyon na nagtaguyod at tumayo para sa Bangsamoro. Ito po yung Moro National Liberation Front. Sa kanyang po mismong salita, isi-share po niya sa atin kung paanong yung mga kabataang Moro na nag-aaral sa Manila ay nagkaisa at tumindig una sa Parliament of the Street. Sila po ay nagrally
ang alam ko, 10 days and 10 nights sa Mindiola after the Jabida Massacre and after the different municipalities na nagugulo na rin po dito sa Mindanao. Para lang po disclaimer, itong ating gagawin ngayon, ang narratives of the Bangsamoro struggle ay ang iba't ibang yugto ng ating pakikibaka. Noon, nakibaka through armed struggle. Ngayon, dahil meron na tayong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, meron na tayong sariling gobyerno, meron na tayong sariling otonomiya, kaya na po nating isipin, pagsikapan, pagtulungan ang pagbuo ng isang Bangsamoro society. Ito pong pagbibigay natin sa inyo ng mga nakaraan ay paraan natin para hindi makalimutan na kung ano man ang meron tayo ngayon ay hindi naging madali. Na may mga tao, selfless, na nagbigay ng kanilang buhay. At hanggang sa ngayon, pwede kong sabihin, mula noon hanggang ngayon, hindi po iniwan ng ating bisita ngayon ang kanyang paninindigan, ang kanyang pagtataguyod. Ito pong ating mga kabataan noong late 1960s na nakapag-aral ng Metro Manila. Either anak po sila ng mga may kaya or mga batang matatalino at naging scholar. Dahil nagbigay po ng scholarship noon, yung NISJP, National Integration Scholarship Program, marami po sa kanila, mga taga Sulu, Basilan, Tawi-Tawi, Lanao at ng Maguindanao na rin po ang nakapag-aral sa Metro Manila dahil po sa likas na talino nila. At siguro yung sa ating mga kabataan na nanonood ngayon, yung inyong zest of youth, no, ibig sabihin yung lakas ng loob ang nagdadala sa kanila. Kasi kung titingnan mo, kung isipin mo, wala masyadong opportunities noon. Kaya natin po pinapakita sa inyo ito para makita ninyo gaano kahirap ang buhay ng kabataan noon at gaano rin ngayon mas maayos, mas maganda ang lagay ng ating mga kabataan. Siguro iisipin natin, no, paano ba nakapunta yung mga kabataang Moro sa Metro Manila? Malalaman din po natin na karamihan sa kanila ay through the scholarship given by the Commission on National Integration. During that time, si Dato Mama Sinsot po ang CNI Commissioner at napakarami po dito sa atin talaga nabigyan ng chance na pumasa ng scholarship. Actually, ito pong ating panauhin ngayon ay nag-top 2 the whole of the Philippines doon po sa scholarship na binigay. Yung CNI, hindi lang po ito Muslim communities, pati po sa indigenous people ay nabigyan din po sa North, no? Sabihin doon sa Ilocos area, doon sa Cordillera, ito po yung pagtulong sa mga kabataan. So, ibig sabihin, yung mga kabataan talaga nakapunta ng mga Manila ay mga matatalino. May mga pangarap. May gusto silang marating. Pero kung paano yung buhay, yung pangarap nila ay na-transform into something different, na nag-give up po nila ang kanilang pag-aaral dahil may sitwasyon, dahil may mga development na kailangan nilang tumayo. So it really takes guts, courage to stand up. Ito po yung challenge natin sa ating mga kabataan. Let us always take out the best in us, no? Magagaling po ang mga Moro. Meron kayong inherent courage. Meron kayong inherent bravery. Ilabas po ninyo yan. Hindi natin kailangan magkagulo para ilabas ang courage ng Bangsamoro. Even in situations like challenging times, no? Crisis sa panahon ngayon. Ilabasin natin yung natural na talent natin. Huwag tayo mangimi, huwag tayo magtago, huwag tayo mag-silent. But let us, siguro ang aking maibigay na advice, we put our efforts, our energy to something that is positive, to something that is for development. Isipin natin, kung ito ba makakatulong sa iyo, sa pamilya mo, sa marami, then go for it. Pero kung ito makakaantala ng development, makakaapekto sa development, pag-isipan ho natin muna uli. So,
Ngayon, andito po yung isang kabataan na naging scholar ng bayan, napunta ng Manila, nag-aral, nangarap. Pero naputol ang pangarap dahil sa nangyayari noon sa Mindanao na ang nag-trigger po ng pag-aklas ng mga kabataan ay yung Jabida Massacre. So malalaman po natin sa ating bisita ngayon kung ano yung mga nangyayari, tunay na pangyayari bilang isang taong nandoon sa panahon at kasama sa mga galaw na iyon. So, enjoy po natin ang panunood as we take you back to the time where the youth stood up for the Bangsamoro. Muslimid Kampung Sema, born in April 27, 1949, also known as Busema, is a Filipino Bangsamoro politician who is the current Minister of the Labor and Employment of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, BARM. He has also been the former mayor of Cotabato City since 1998 to 2010. In 2008, he was elected by the Central Committee of the MNLF as their new chairman of Moro National Liberation Front, or MNLF. And also, he is the president of MNLF political party, the Bangsamoro Party, or BAPA, a leader, a Bangsamoro fighter, a good father and husband, and a good friend. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Una-una, pasalamat ako sa naging kasama ako dito sa programa na ito. No? At papasalamat ako sa Mother of Bangsamoro Organic Law, by Sandra Sema, na napili niya akong maging Yes. Original o una sa kanyang mga interviewees in her podcast program. So I hope I am able to contribute in giving a bird's eye view of what happened, the narratives of our struggles. Thank you very much. Okay. Gusto nating malaman kay Minister yung after the Jabida Massacre, ano yung mga ginawa nila bilang estudyante, saan sila pumunta, ano yung mga chantings nila, sinong kasama niya, kasi part ng history yun at hindi lahat ay nakakaalam doon sa mga ginawa ng ating mga youth, no, mga Moro youth sa Metro Manila. Kaya ngayon, tanungin natin si Minister Latomos, paano ang ginawa ninyo doon sa inyong pagrarally? Saan kayo nagrarally? Sinong kasama ninyo? Anong ginagawa? Ano ba yung ordinary days mo doon bilang estudyante? Pagising mo, anong after sambayang, anong suot mo magpunta ng rally? Sinong kasama mo? At ano yung nararamdaman nyo habang ginagawa nyo yun? Let me recall, no? After the actually, even before the Jabida Massacre, there were already Reported. Muslim students movement, no? Because of the reported yung displacement of Community. Moro communities in Mindanao, no? But with the explosion of the Jabida Massacre, no, that added up to our activism, our involvement in the activation of practically all Muslim students, no, from Mindanao, Sulu, Palawan, Mindanao, lahat, no, from Davao, Okay. ganyan. Ano na. So after the Jabida, paano kayo nagrarally? But after the Jabida Massacre, nagkaroon ng spontaneous reaction ng mga studentry, no? And then nagkaroon ng congressional investigation,
there was an effort to discredit the claim that there was a massacre. During the congressional investigation, pinadala yung mayroong mga sundalo na pinadala sa Congress, and they were presented then as ito, yung mga trainees dyan sa corridor, walang massacre na nangyari, no? So, our leaders din, no, kasi kami mga junior kami noon, instructed us to, okay, sa mga infiltrate those ranks ng mga sundalo. So we tried to ask them, taga saan kayo? Sabi, taga Ilocos kami. So, meaning hindi kayo kasama doon sa Jabira. Sabi, hindi, nung kami sa Tanay Rizal training. So that exposed the lies, of some members of Congress to cover up so lumabas na rin na mayroong survival na nakapunta sa Cavite. Doon nakalangoy. Doon na-save ng mga fishermen. Okay. At dinala sa Cavite, and he was saved in the house of Governor Montano. So that then Professor Normiswari and another brother from Basilan, and the late Abulker Alonto. There were Normiswari, Abulker Alonto, and Uto Salahuddin, myself, pumunta sa Cavite. Normiswari planned make contact to Governor Montano for us to visit the lone survivor. So we were granted. So pumunta kami doon. At doon tinanong ni Nor kung gaano katotoo yung nangyari. At Jibin Arola related the whole story. So doon na nag-ano yung kwan, mas lalong lumakas yung effort, yung the decision rather to expose it, strengthen, to further our movement to seek justice, so doon na decision na magkaroon ng protest, 10 days and 10 nights rally at the Freedom Park in front of Malacanang, and for the government to give justice, hindi lang doon sa Jabida massacre, but including the displacement and killings of mga Muslim minorities in Mindanao na nangyayari nga noon. So halo-halo na yun. Hindi lang yung Jabida yung naging issue, pati yung sa Mindanao, the displacement of Moro communities in Zamboanga Peninsula. Ayan. So yun. Doon mo makikita yung involvement because I mean the sympathy of other Muslim students whose areas were not involved, were not experiencing the same as those experiences in South Cotabato and Sulu was then very peaceful. Tawi-Tawi was then very peaceful. Basilan was also very peaceful. Wala nangyayari na gano'n. But they actively participated and in fact lead the movement to seek justice for the Moro people. So yun ang nangyari. Our conversation with Jibin Arola, relating all the story ganyan, yun na yung nag-trigger pa sa activism ng
Moro Yes. students in Manila. So, in the 10 days, 10 nights vigil in Malacanang, no, doon na desisyonan yung pagpapatayo ng Moro nation. Ito na desisyonan yung Bangsamoro identity, no? Kasi marami tayong bangsa, marami tayong Iranon, Tribes. Tausug, Yakan, Bangsa Yakan, Bangsa Tausug, Bangsa Maguindanao, Maranao. So, anong common nationality natin? So, napag-usapan na yung common identity natin is yung lumaban tayo. Yung Moro, lahat ng lumaban sa Espanyol at sa Amerikano, tinawag na Moro. So that is our national nation of resistance. Wow. The Moro, Galing, the Bangsa Moro. Yeah. A nation of Moro, a nation of resistors, amen. A nation of those who fought against Invaders. colonization, amen. Invaders, amen. Ganon din. So doon nag-come up pala. Yeah. Dahil maraming 13 ethno-linguistic group ang mga Muslims, no? Yeah. So you have to come up with one nation. Yes. And One that nationality. becomes one nationality. One identity. Doon nag-evolve si Moro dahil ever since pagdating ng Espanyol, ang tingin sa atin ay katulad ng mga Moors na nag-conquer sa Spain for 711 years kasi nakikita nila yung nagasambayang, and they called us Moro or Moors, from the Moors. Ganon din ang Amerika na naglagay pa ng Moro province. So nung inaapi na yung mga Muslims dito sa Mindanao, you come up with a common term, and doon yung Moro Nation. Kaya nag-evolve na siya sa Moro National Liberation Front. Ito na yung armed component ng struggle. Yan, totoo yan. Okay. Exactly. So, because we have to come up with one identity. Because if we seek to establish a nationhood, ano ang tawag na siya? Dapat meron tayong identity. Kaya lumabas na yung Bangsamoro Republic. Yes. So, thank you so much. Maganda ito kasi ako mismo, nakasama mo for more than 30 years. Yung mga ganito, marami pa akong kailangan ding malaman, no? How the Moro came about. And thank you for sharing those. And at the same time, hindi lang ito. Kasi may mga susunod pa tayo mga coverage na we will be leading you and the other leaders as well, no? Na gusto rin natin malaman yung kanilang naging buhay. Importanteng malaman ng mga tao yung nag-lead o yung mga taong nanguna sa pakikibaka. Kasi we are moving towards a better Bangsamoro. So, mahirap yung wala silang lilingunin, hindi nila alam yung nakaraan, no? Bago tayo ma-involve ng too much politics, it's very important that yung history, yung narrative of the struggle, the narrative of the Bangsamoro people ay mag-guide sa ating mga kabataan para hindi tayo babalik dun sa dati. Kung hindi, a new future, a better one for the people. Hindi na isang republic, kung hindi under the ambit of the Philippine Republic. Thank you so much. Thank you. Kayong mga kabataan, paano ninyo i-actualize, i-realize yung inyong mga pangarap given this more peaceful community, more stable na kalalagyan ng ating
lipunan sa ngayon. Ito po yung ating mga bilang isang guro. No, ako po ay naging faculty member ng Mindanao State University. Yan po ang aking unang naging trabaho. Bilang isang guro, kailangan po sa ating mga kabataan, sa future leaders of the Bangsamoro, na you have that historical background. Paano ang lipunan ng Moro ay nag-e-evolve. Kaya bigyan niyo po ako ng pagkakataon na makapaghanap pa ng ibang mga leaders natin. Even si Babo, si Bapa, mga vendors, yung inyong mga idea about business, ang inyong mga kuro-kuro about politics, ang inyong self-care, no? Lahat po yan, we will try to cover it. But this time, dahil ito pong ating podcast is about the narrative of the Bangsamoro struggle in different phase, no? Ibig sabihin sa ngayon, meron tayong autonomiya, may gobyerno na tayo. Still, it is a struggle. Dahil may mga pangarap pa rin tayo. May gusto pa rin marating ang ating mga kabataan. So, yun po, inanarrate po sa atin kung paano nag-evolve yung mga estudyanteng galing sa iba't ibang probinsya na punta ng Manila. Nakita nila, naririnig nila yung violence na nangyayari sa iba't ibang mga lugar, iba't ibang areas dito sa Mindanao, at paano without nothing, without anything, tumayo sila. Their brain, their determination made them into the leaders who stood up. No, kasi doon ginagawa ang leader, hindi naman po pinapanganak ang leader. Leaders are made by circumstance. Hindi po pag anak sa'yo, leader ka na. No. Pwede ka maging manager, pwede ka maging anong posisyon mo dyan. Pero, hindi lahat na nakakaposisyon ay pwedeng tawaging leader. Kasi ang totoong leader, nasa posisyon man o wala, he will always care for his people. He will always think of what will be good for the people. So, masaya tayo dahil we will continue to proceed with these narratives kasi marami pa po kayong dapat na malaman at marinig sa pag-i-evolve ng lipunan o ng society ng Bangsamoro. At natapos po natin ang ating pilot episode. At ngayong araw, tayo po ay nagpapasalamat sa lahat. For those who would like to learn more about the Bangsamoro Society, about our leaders, about our ordinary Babo Bapa, mga vendors, mga educators, mga tourism advocates, mga fishermen, mag-subscribe po kayo sa ating by Sandra Sema, Ina ng Bangsamoro, sa YouTube, sa Facebook. Subukan din po natin ang TikTok, ang Instagram. Ito po ang ating pagsisikap na ilahad sa inyo o iparating sa inyo ang mga nakatagong mga kwento, pagsisikap, pakikibaka ng ating mga leaders man yan, ating mga kababayan. No, we would like to showcase, we would like to tell you yung mga iba't ibang Bangsamoro stories para guided po tayo na hindi na natin dapat balikan yung mga dati. We are moving forward for better society, for better future, para sa isang mas magaling na Bangsamoro society. Ako po, si Bay Sandra Sema, ang ina ng Bangsamoro. Samahan niyo kami sa pinakabagong podcast na hatid sa inyo ni Ina ng Bangsamoro by Sandra Sema. Ating pag-uusapan ang business, politics, tourism at maging ang history. Dito lang yan sa Narratives of the Bangsamoro Struggle.